dismissed Armed Conflict 6. Spokesperson Prosecutor Fosimer Cris Gonzalez, sinabi nito na ang panukalang batas na isinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros sa Senado na Human Rights Defenders Bill ay dapat tawaging CPP-NPA-NDF Protection Bill. Kita mo? Yung tinutulak ni Hontiveros na batas pabor sa mga NPA. Sige nga, Franz, kontrahin mo yan. Sige nga, Tambaluslos, kontrahin mo yan. Kung ilalagay natin yung tunay na layunin ng bill ni Senator Hontiveros, ito yung CPP and DFNP. Meron talaga, alam nyo, kung andi dito kayo, meron talagang grupo, meron talagang kulay, meron talagang mga partido na sumusuporta. Kaya nagkakagulo-gulo Pilipinas na sumusuporta sa NPA. Imbis na sana itulak ninyo ang mga Duterte na sige, galingan nyo pa para masolusyonan natin yung mga problema natin sa mga NPA, etc., etc. Hindi. Kine-question nyo pa. Kinakandong nyo Huwag tayong maglokohan. Kaya, I mean, mga Dutertes are not perfect. Yet, yung mga laban sa ganito, Duterte lang talaga tatayo. Yung iba wala. Kinakandong nyo pa. Yung si Speaker, kontrahin nyo nga. I-deny nyo nga itong mga ito. Kung dinahin nyo nga, yun nga yung sinasabi ni ng SMNI matagal. Bakit hindi nyo kondinahin yung mga yan? Are you part of them? Are you one of them? Protection Bill. Anya, ang nasabing panukala ay unconstitutional at di dapat suportahan ng mga mambabatas dahil naglalayon itong protektahan ang interes ng CPP, NPA, NDF. At ang sabi doon sa legal opinion ng LCC natin is this proposed bill is unconstitutional. So I stand by the opinion of the Legal Cooperation Cluster that this bill is unconstitutional, and therefore being unconstitutional, our lawmakers should not support it and must not support it. Our lawmakers must not support it. Hindi ko nga alam paano nakakapasa pa itong mga ganitong klaseng batas. Ibig sabihin, mayroong protector talaga sa kanila dyan. Kaya hindi kayo nagtataka. Mga namumundok lang mga ito, ang hirap sugpuin. May mga protector Dagdag pa ng tagapagsalita ng RTFL CAC 6, ang Senate Bill No. 2447 o ang Human Rights Defenders Bill ay sumasalungat sa mga umiiral na batas tulad ng Anti-Terrorism Act, Anti-Money Laundering Law, at Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. At kung maipapasa man ito bilang batas, saad ng dating kadre, maaaring ikasisira ito ng gobyerno laban sa mga komunistang grupo. Kung na-railroad ito sa 19 Congress. Kasi kung na-railroad ito na pinagbutuan, yes, okay na yan, go na yan. Kung na-railroad ito at baka ma-railroad sa Senado, delikado ito kung hindi tayo magsalita. Bakit sa Congress, sa lower house ay na railroad? Wala nanindigan sa inyo dyan. At sa Senate naman, Tawagan naman ang dating kadre sa mga senador na batikusin ang iminumungkahing batas sa Senado. At nananawagan tayo kina Senator Bato de la Rosa. Bato! Nanawagan siya kay Bato de la Rosa sa Senado. Senate President Vic Zubiri. Kondinahin nyo ang NPA. Senator Bongo. Senator Bongo, kondinahin ninyo. Senator Tolentino. Senator Amy Marcos at Robin. Senator Robin Padilla. Oo. Please. Ano kayo? Hindi
Tayo po ay sumusuporta sa mga Duterte kaya tayo ay mga maka-DDS. Pero asan na kayo? Hello? Hindi ba kayo gagalaw-galaw dyan? Galaw-galaw, baka ma-stroke kayo, ha? O hindi grave threat yon, France, ha? Attorney Vlogger 30, hindi grave threat yon. Iniasabi ko lang, kailangan gumalaw-galaw kasi nakaka-stroke pagkatulog ng tulog. Oh, baka bumalagta kayo dyan. Hindi grave threat yung bumalagta kayo sa stroke. Asa na kayo? Bato, Robin, Bongo, Tolentino. Hindi ko po sinisisi kasi yan ay mga maka-DDS yung mga yan, ha? Ewan ko to si Aimee, nagpapanggap. Nakaibigan ko, no? Hindi ko alam. Bata, sa akin, may magsalita naman kayo. Kaya nga po, nung nakita ko tong balita na ito, at nakita ko yung komentaryo ni Pulong Duterte, sabi ko, kailangan pa natin ng mas matibay na DDS. Kasi minsan, yung mga senador na nasa loob, hindi ko alam kung sila ay medyo kinain na ng political, yung mga trapo system. Alam mo na, yung sistemang sistemang hindi maganda ng mga politician. Ito nga si Bato, hindi ko na maintindihan eh. Sa totoo lang, pasensya ka na, Senator Bato, pero yung paninindigan nyo dyan sa pag-handle ng mga Senate hearing, hindi ko na po maintindihan. Kayo ba may confidential funds? Hindi, nagtatanong lang ha, hindi. Tatanong lang po. Ha? Or dahil, kasi alam nyo, ito mahirap ha. Papasok po kasi ang eleksyon. At alam naman natin ang mga politiko sa papasok ang eleksyon sa 2025. Yan ay hindi sila agad maglilinya na maninindigan ako dito maninindigan ako, dito ganito, dito ko, eto tayo ko, ayan. Yan, may mga ano talagang sasayaw-sayaw muna. Raramdamin yung pitik ng hangin. Especially yung mga tatakbo, yung matatapos ang termino at kailangan tumakbo at tatakbo sa 2025 bilang senator. So raramdamin muna nila saan ba ang agos. So pagtingin nila dito, dun lang sila sa bandang huli magdidesisyon. Ano ba, tatayuan ko ba ito? Sasayawan ko ba si ganitong politiko? Sasayawan ko ba si ganitong partido? Kaya lang kasi yung kung ganong klaseng anong pinagkaiba mo sa trapo? Andiyan kayo para pagsilbihan at nagtiwala ang mga Pilipino dahil ipaglalaban ninyo yung mga hinaing ng mga taong hindi naririnig. Hindi nandiyan kayo para siguraduhin yung kada eleksyon panalo kayo. Hindi ko po sinisisi. Again, ito po ay china-challenge ko lang, ini-encourage ko lang. Kayo bilang representative ng mga DDS, gumalaw-galaw naman kayo dyan. Huwag kayong oo ng oo dyan kay Subiri. Tingnan natin kung tatayuan nila at gagalaw sila dito sa tinutulak ni Ontiveros na pabor sa mga NPA. You speak up, senators. Patikusin ninyo ito dahil sa kalokohan, nonsense at mga illegal at walang kahihiyang ginagawang maniobra nito ng CPP, NPA, NDF at nila Risa Hontiveros at mga kaalyado nila sa Senado. Sa kabila nito, hinihimok ng RTFL CAC 6 ang Senado na bantayan ang ipinapanukalang batas ng mga makakaliwang grupo para sa Diyos at Yan, sana nga bantayan
hindi bantay sarado. Tingnan natin hanggang saan tapang nito mga na ibotong nating mga senador dahil sila ay dikit kay President Duterte, PRRD, former President PRRD. Tingnan natin kung hanggang ngayon. Kasi pati sa audit, tahimik sila. Oh. Buti nga ito si Robin, lumalaban-laban pa sa China, yung isyong China eh. Pero iba, tahimik. Ganun-ganon eh. Well, wag muna nating husgahan. Tingnan natin kung saan sila papabor ba sila. Sasayaw lang. Diyan sa pinalabas nito si Ontiveros na pabor sa NPA, di umano, yung kanyang batas. Ngayon, nagtatanong ka lang ako ha, bakit nga ba lang hilig nyo magpasa ng mga ganyang batas? Tanong ko lang, kaya nyo bang kondinahin ng NPA? Party ba kayo ng NPA? Hindi, ito tanong sa lahat ng mga congressman at saka senador. Dapat maliwanag sa taong bayan yan. Kaya nyo kondinahin at hindi kayo party doon. Yun lang naman. Ay. Sabi dito ni Jenny, need nila ng money for campaign next election. Kaya tahimik sila ngayon sa pinaggagawa ni Tambaloslos. Ang laki ba naman ng extraordinary expenses na ibinigay, di sila kokontra kay Tambaloslos. Kaya nakakasama ng loob. Di anong galawan yun? Galawang trapo.